Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 18 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea mula Pebrero 15 hanggang 22 ayon sa Philippine Navy. 11.7 million pesos na iligal na minahan binuwag sa Sultan Kudarat, 4 dinakip. 2 bagong barko ng AFP magpapalakas sa matatag na depensang pandagat. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iniulat ng Philippine Navy na namonitor ang kabuuang 18 barko ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea o WPS mula Pebrero 15 hanggang 22. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, 9 na sasakyang pandagat ang namataan sa Baho de Masinloc, kabilang ang 4 mula sa People's Liberation Army Navy at 5 mula sa China Coast Guard. 4 na pawang barko ng CCG ang namataan sa Ayungin Shoal, 3 sa Escoda Shoal kabilang ang PLAN at isang CCG at 2 sa Pag-asa Island na isang PLAN at isang CCG. Samantala, inakusahan ng Philippine Coast Guard ang China ng umano'y pagja-jam ng signal habang nagsasagawa ng maritime patrol ang mga barkong Pilipino malapit sa Baho de Masinloc. Nasamsam ng magkasanib na puwersa ang tinatayang 11.7 million pesos na halaga ng heavy equipment at mineral products matapos salakayin ng iligal na minahan sa Sitio Macau, Barangay Bai, Saripinang, Bagumbayan, Sultan Kudarat noong 1 linggo. 4 ang arestado kabilang isang Chinese sa operasyong pinangunahan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Regional Office 12, katuwang ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine Army. Walang permit ang mga sospek at gumamit ng excavator, dump truck at iba pang makinarya, tahasang paglabag sa RA 7076. Nabawi rin ang mahigit 15 toneladang mineralized rocks at 24.5 na kilos ng ANFO explosives. Ayon sa MGB, kakasuhan ng mga sangkot habang hiniling na sa Bureau of Immigration o BI ang kustodiya sa dayuhan. Giit ng mga otoridad, tuloy-tuloy ang crackdown laban sa environmental crimes sa rehiyon. Pinalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kakayahang nitong depensahan ang karagatan matapos ipasok sa aktibong serbisyo ang BFP Raha Sulaiman at BFP Audrey Banyares nitong Pebrero 24 Martes sa Subic, Zambales. Ang Raha Sulaiman, isang offshore patrol vessels, ay inaasahang magpapatatag ng presensya ng bansa sa malalayong karagatan at economic zones, habang ang Audrey Banyares ay idinisenyo para sa mabilis na interdiction at coastal defense. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo S. Browner Jr., hindi agresyon ang modernisasyon kundi paghahanda laban sa banta ng maling kalkulasyon sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding hamon sa West Philippine Sea o WPS at iba pang maritime flashpoints, malinaw ang mensahe, paiigtingin ng AFP ang bantay sa teritoryo at sisiguruhing may kakayahang tumugon sa baybayin man o sa malalim na dagat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.